Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 11, 2026. May napanood po tayong interview kay Congressman De Lima kung saan sinabi po niya na the best choice daw po ay si Leni Robredo for 2028 presidential election. Well, of course, honestly, we have nothing against Leni Robredo. Una po, katulad ni VP Sara, pareho silang babae. Secondly, tingin po naman natin, parehong mabait. Mabait si VP Sara, mabait din si Leni Robredo. And the way we look at it, hindi rin po corrupt si Leni Robredo. In the same way na hindi rin corrupt si VP Sara sa ating paniniwala. Although of course, mayroong mga aligasyon na siya ay corrupt. Both also became Vice President of the Republic of the Philippines. Both are lawyers. And lastly, both became mayor. Si Sara naging mayor sa Davao, while at present, Leni Robredo is the mayor of Naga City. So, kung titingnan po talaga natin between Leni Robredo and Sara Duterte with respect to all qualities, wala kang itulak kabigin. Pero ang tanong nga po dito, who between them is a better, would be a better president? Leni Robredo or Sara Duterte? Well, sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, between the two, the better choice would be Sara Duterte. Bakit po? Anong quality ni Sara Duterte na wala si Leni Robredo? Well, kumbaga, yung Duterte style, yung pagiging matapang. Sapagkat ang pagiging Pangulo po ng Republika ng Pilipinas, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, hindi po basta magaling ka or matalino ka, mabait ka. Number one po yan, yung tinatawag na guts, yung tapang, kumbaga. And a simple word. Noong 1986 po, si Cory Aquino, ganon din po ang katangian, mabait. Pero ano pong nangyari sa kanya? Namaniobra po, napaikot. Ganon din po si Pinoy. So, yung ating inaasahan sa kanya na reforma na pampolitika, yung kasaganaan na ating pinangarap o inaasahan, inasam-asam na mangyayari after the ouster of Ferdinand Marcos Sr. in 1986, wala pong nangyari. At ganun din po ang mangyayari ngayong 2028. After the presidency of Bongbong Marcos, we are hoping for a political reform. But with Leni Robredo as president, hindi nga siya corrupt,
Pero she would be a weak president. Kaya siyang paikutin ng military, ng NPA, at ng kanyang mga political cohorts, mga kasama niya sa Liberal Party, mga negosyante, paikutin lang po si Leni Robredo. Whereas, with respect to Sara, si Sara Duterte, with the kind of personality that she has, hindi po nila kayang diktahan. Kung ano po ang nakita natin kay Digong in terms of being a strong personality, masigit pa po ang personalidad ni Sara. Makikita po natin yan na siya po talaga, it would be for Sara to command the ship once she become the president. Yun po ang pagkakaiba between Leni Robredo and Sara Duterte. So, malaking bagay po sapagkat itong aspeto ng pagkakaroon ng strong personality ng isang pangulo is the most essential quality of being a president if you really want to bring this country into progress. Bakit po? Sapagkat alam po naman natin na ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, ay talagang gago yan, matitigas ang ulo. So, kung mahina-hina ang leader, tatawanan lang yan, paikutin lang yan ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya namamanipulate siya. For instance, itong si Bongbong Marcos. Well, maybe hindi naman talaga ganon ka bobo, siguro ka corrupt ito si BBM. In the same way na ganon din ang nangyari kay Pinoy, kay Cory. Pero they are being manipulated by the people around them. At wala silang magawa because they are weak persons. For instance, si BBM, na mamanipulate siya ni Lisa na corrupt. So, wala siyang magawa. At ganun din po, inuulit natin ang nangyari kay Cory Aquino. Kaya walang nangyari sa ating bansa after the ouster of President Marcos Sr., Ferdinand Marcos Sr., walang nangyari. At hindi naman, kumbaga, personally, we believe Cory was not corrupt. By intent, gusto rin ni Cory na papaganda talaga ang Pilipinas. But it did not happen because she was manipulated by the people around him. Particularly yung kanyang kapatid na si Piping Cojuangco, na doon siya umaasa ng kanyang, kumbaga, with respect to managing the country, umaasa siya doon kay Piping Cojuangco sapagkat wala siyang karanasan na mamuno. Alam naman natin, parang iniligay na lang yun after na mamatay si Ninoy. Kinuha si Cory para maging presidente. Binoto ng tao. Ginusto ng tao. Sa paniniwala na magiging paraiso na ang Pilipinas with Cory as president. And maybe that could have been her intent, with all honesty. Kaya lang hindi niya nagawa. In the same way na ganito din ang mangyayari kay Leni Robredo. Well, of course, we believe the kind of person Leni Robredo is,
Nakikita talaga natin na mabait siya. Hindi siya kurap. Sabi nga natin, abogada, mayor din. But compared to Sara Duterte, with all the qualities na mayroon si Lini, mayroon din si Sara, except that is very strong personality. We call it the Duterte kind of management style na definitely wala si Leni Robredo. So yun, that makes the difference between the two. And another thing na pagkakaiba ng dalawa, while Leni Robredo has the inclination of being friendly with the leftist, alam naman natin, meron din siyang, kumbaga, inclination of being friendly with the leftist. Si Sara Duterte is is known to have the opposite direction with respect to the Communist Party. Kumbaga galit na galit talaga si Sara sa NPA. At yan din ang dahilan kung bakit nagagalit sa kanya itong mga akbayan, itong mga leftist. Itong mga leftist friendly kay Leni kasi parang mayroon silang mutual understanding. Yan naman ang karakteristik ng liberal. Dilema, Ninoy Aquino, Cory Aquino, friendly sila. Itong si Sara naman, with the NTF-ELCA nung panahon ni Digong, na galit sa NPA, in the same way, na ganun din ito si Sara. Kaya, itong dalawang characteristics na to, yung strong personality, yung si Lini, definitely hindi kayang magpapatayan kung kinakailangan. But Sara Duterte, there is no doubt. Gagawin niya. Katulad ng ginawa ni Digong kung kailangan for the good of the country. And that is the best quality of a leader given the Philippine political situation. Secondly, yun nga yung pagiging galit sa mga komunista. Alam naman po natin itong mga communist movement na to ay talagang salot ito sa sambayan ng Pilipino na kailangan talaga wakasan ito. At magwawakas lang ito. Napilayan ito ng husto ng panahon ni Pangulong Duterte, ni Digong. But with Sara Duterte as the President of the Republic, sa tingin po natin, talagang mawawakasan na to. So ito pong dalawang aspeto na to ang magbibigay o nagbibigay ng edge to Sara compared to Leni Robredo. Kaya kung tatanungin po, who between the two would be the best or the better choice as President in 2028, wala po tayong duda, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na mas maganda po si Sara. No, ulit natin, we have nothing against Leni Robredo. Least Sara Duterte, maybe it could be Leni Robredo as a better choice. But between the two, dalawang pareho sila nag-participate. Although in 2028, sa tingin natin, hindi lang sila dalawa. Nandiyan possibility sa Risa, Hontiveros, pero wala ito. Kumbaga, in terms of percentage,
Kung si Lene at si Sara ay mga age to age, nasa 90% both or 95, si Reza Hontiveros nasa 40 lang level yan, 60. Si Rapi Tolpo, ganun din, mga nasa, lalagyan natin sa 60. Yung iba. Pero between Lene Robredo and Sara Duterte, sa atin pong paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, in terms of popularity, in terms of preference by the Filipino people comes 2028, ang tingin po natin dyan would be 90-60. Meaning, nasa 90% si Sara, while Robredo would be at 60%, at nasa 60% level lang. So, mas lamang si Sara ng mga 30% kaysa kay Robredo. Ito naman si Rapi Tulfo. Kumbaga, kung i-rate po natin yan, nasa ano lang yan, nasa 50-40 yung level nila. So in other words, kung titingnan po natin sa ngayon as from the aspect of popularity, nakikita po natin na mas lamang talaga si Sara kay Lene Robredo to the extent of more or less 30% preference. At meron pong magandang basihan. Yan yung quality, yung Duterte type of management. Sapagkat yung kay Digong management from 2016 to 2022, ayun po yung the best type of presidential character. Kaya nga po, sumikat si Digong. Honestly, personally, I did not vote Duterte in 2016. Ang ibinoto ko noon si Binay. But with the performance of Digong, I supported him. Kumbaga, I became one of the Filipino people supporting the kind of presidency that Digong had. And we want to continue that kind of leadership, presidency, in the person of Sara Duterte. At sa tingin po natin, Sara Duterte would even be more 10% than Digong. Kung ang performance ni Digong as one of the best president was 90%, we could say that Sara Duterte could do more to the extent of 95 to 97% or 98% even compared to Digong. Mas magiging maganda ang performance ni Sara kaysa kay Digong. In the first place, mas bata si Sara Duterte. At yung element ng pagiging babae, that makes Sara a better one compared to Digong. Kasi ang pagiging maton ni Digong, siyempre hindi naman ganun katindi na magiging maton si Sara. Although in some other way, kaya ni Sara gawin kung ano yung ginawa ni Digong. Kung maalala po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kahit yung sheriff ay sinapmok ni Sara. Ang tingin ng iba doon, negative. Pero kung titingnan po natin, positibo yon sapagkat nagpapakita yon kung gaano, how strong leader
Sara Duterte is, especially if she would be the president. Sinapok niya ang sheriff hindi sapagkat siya ay butangera. Alam natin yung background nito. Yung sheriff, i-demolish nila yung isang lugar. Of course, with the court order. Sara being the mayor of the place, nakikiusap lang naman siya sa sheriff, nahintayin siya para mapag-usapan nila. Maybe, para hindi pigilan yung pag-demolish. Because of course, Sara being a lawyer, alam niyang hindi mapipigilan yon. But somehow, tungkulin niya as a mayor kung how to mitigate the implementation na walang masaktan o perhaps kung magawa ng paraan na ma-relocate muna sila temporarily. Tungkulin niya yung bilang mayor. At ang alam natin, tinawagan ang sheriff, maintain mo ako, umuo siya. But din pagdating niya, na-demolish na o dinidemolish na. So sinapok niya ang sheriff. Yung the act of boxing the sheriff, doon mo makikita how strong personality Sara Duterte is. And at the same time, makikita mo how deep is her concern for the poor, for her constituents. So, ang nakikita po natin doon is the positive aspect of her personality as a leader. At ito yan po ang sinasabi natin na kagandahan kung si Sara ang magiging presidente. Hindi kaya ni Lini yung ganong strength na mananapok ng sheriff kung kinakailangan. Itong nakaharang sa'yo na kung sino man yan, na alam mo ikabubuti ng sambayanan, hindi mo kayang walisin sa daan mo. Hindi kaya ni Leni Robredo yun. Sabihin natin, kasi meron naman siyang pwedeng utusan. May pulis dyan, may military dyan. Kung kinakailangan, tama yun. But the thing is, merong mga bagay na ikaw lang pwedeng magpasya at magkagawa in your capacity as president. So kung wala kang ganong strong personality, hindi mo maisasagawa at hindi ka katatakutan ng mga taong gago. Kumbaga, lalaruin ka lang. Halimbawa, yung mga poser. Bibigyan natin ng konkretong halimbawa itong mga poser. Gusto mong alisin yung droga. Pag hindi mo ginamitan ng kamay na bakal yan, tatawanan ka lang. Bakit? Pahuli mo sa pulis, lalagyan ng pulis, lalagyan ng piskal, lalagyan ng judge. So, madidismiss lang ang kaso. Babalik na naman yan sa illegal drug trade. Tatawanan ka lang, pabalik-balik lang. Pero katulad ng ginawa ni Duterte, pinapatay mo yan. Namatay yan dahil lumaban. Sinabi mo sa pulis, kung lumaban, patayin mo. Ay mga yan naman talagang handang lumaban yan. O hindi na makabalik yan, hindi natakot sila. Kaya nung panahon ni Duterte, nawala talaga yung mga droga. Pero ngayon, andyan na naman, palasak. Bakit? Huhulihin ng pulis. Minsan o kadalasan, pulis mismo ang nagre-recycle, binibinta ulit. O assuming hindi mga pulis. Problema, dahil sa pera, dahil sa influensya, dahil sa kanilang illegal activities, ma-dismiss ang kaso for whatever reason. Nabayaran ng piskal, nabayaran ng Diyos, nabayaran ng pulis as a witness. So, balik ulit. Pero kung alam nila
na itong presidente na to, tulad ni Digong na talagang desidido na pumatay kung kinakailangan, ay matatakot yan. Katulad halimbawa ng korupsyon sa Pilipinas, sinasabi nga natin, yung mga korap na politiko na yan, kung sa batas natin, yung mga korap na politiko na yan, pag napatunayan talagang nangurap yan, bitayin yan, firing squad, patatakot na yan, mangurap. This is the kind of leadership that we need. The Digong style of leadership. And Sara Duterte can do even more than what Digong did. Sapagkat talagang mayroong strong personality si Sara. Bukod sa magaling, lawyer, mabait, hindi kurap. Yung mga sinasabi lang mga binibintang ng mga kalaban niya na 165 million o 125 million confidential funds na kinurap sa atin pong paniniwala. At ito ang paniniwala ng karamihan. Hindi po kinurap ni Sara, pinipilit lang yan ibintang nitong mga kalaban niya sa politika. Na ang layunin naman ay hindi talaga para umunlad ang bansa natin. Alam natin yan, itong mga pare, itong Villanueva iba na to na pare, itong mga kung sino mo na naghain ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte, yan po ay mga bayaran yan. Anyway, BBM, binayaran niya para lang sirain si Sara Duterte. Pero hindi po totoo yan. At yan ang paniniwala ng majority Filipino people. Katunayan, sa mga surveys, ang popularity ni Sara ay patuloy na tumataas samantalang kay BBM ay lalong bumababa. Ano po ang implication niyan? Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Na yung mga tao na to ay hindi naniniwala sa pinagsasabi nitong mga akbayan o sino mang mga nagpapile ng impeachment complaint based on the allegations na corrupt si Sara. Hindi naniniwala ang sambayan ng Pilipino. Sapagkat kung naniniwala ang sambayan ng Pilipino na si Sara ay corrupt, ay di sana ang kanyang trust rating ay negative. Pero mo, according to the news, as to the last survey taken last November 2025, Sara, yung trust rating niya is positive 31, samantalang ang kay BBM is negative 3. So tingnan mo, ang laki ng diferensya. At hindi lang isang beses, kumbaga consistent yan. Sa dami ng mga surveys na ginagawa, consistent ang pagiging positive ng kanyang trust rating. At hindi lang basta positive, mataas. So in other words, hindi talaga naniniwala ang sambayan ng Pilipino, katulad natin, na korap si BP Sara. Si BP Sara ang karapat-dapat na maging Pangulo. Kaya confident tayo dyan. Kaya ngayon kung Liberal Party, talaga naghahanap sila ng pantapat sa kanya. And we do agree na si Leni Robredo is their best choice na panlabang kay Sara. Sabi nga natin, to the extent of 80%, magkatulad ang characteristics ng dalawa. Pero yung difference na 20%, kung si Sara is 100%, 80 lang si Leni. At iyon yung strong personality. Kasi kung titingnan ka natin ito sa aspecto being good, being capable, capability, almost the same sila.
Pero kung titingnan po natin as to capability, mas mataas pa rin si Sara ng mga sabihin na natin yung with respect to intellectual capacity sa atin pong with respect to Lini. Admirer naman tayo ni Lini Robredo. Kung mga ang lamang ni Sara 5% sa intellectual aspect compared to Lini Robredo. 5 to 10%. Pero yung pagdating sa strong personality, kumbaga zero level si Lini compared to Sara. Kasi alam natin, sabi natin, mas higit pa na mayroong Sara has a stronger personality than Digong. Kung si Digong nakita natin na almost perfect na yung kanyang pagiging strong personality, mas mataas pa si Sara. Kung mga mas lamang pa si Sara kay Digong ng mga 5 to 10%. Kaya sa atin pong paniniwala, binibigyan po natin ito. Kumbaga, sinasabi natin ito para maging malinaw lang. Sapagkat kung hindi natin babanggitin itong ganito, walang comparison tayong gagawin. Siyempre, pag nakita nila sinabi ni Laila de Lima, maniniwala, kumbaga, ang taong bayan. Pero kung mayroong makikita silang comparison, and we invite people to evaluate the personality of both Sara and Leni Robredo being the most preferential candidate for president in 2028. So, magandang choice. Kumbaga, maano yung laban na yan. Ang sumunod na contender niyan na posible ay si Rapi Tulfo. Pero alam natin, nakikita ng mga magagaling nating kababayan na itong si Rapi Tulfo is no good president. Kumbaga, ang alam lang ni Rapi Tulfo manduro. Akala niya maduduro niya lahat yung tao, yung mga empleyado, mga opisyalis ng gobyerno dahil sa kanyang tapang. Yan lang ang kumbaga pinakikita. Pero intellectually at even as to intent, compared to Sara, ay si Rapi Tulfo, mga nasa ano lang yan. In all respects, between Sara and Rapi Tulfo, kung 100% si Sara, si Tulfo nasa mga 60 lang yan. Kung ang pinag-uusapan natin dito yung quality ha, mga 60-70 lang yan si Tulfo. Kung si Sara 100, si Leni naman, bibigyan natin ng rating na 90. So, anyway, malayo pa naman. Titingnan po natin, pero it is really the best opportunity for the Filipino people to choose the right person as President of the Republic comes 2028. Ang atin pong panawagan sa sambayan ng Pilipino, bumoto po tayo based on our evaluation. Hindi dahil nabayaran tayo, binigyan tayo ng pera, binili ang boto natin. Bagkus, tingnan po natin yun. 2028 is one of the best political exercise that the Filipino people could ever have. Bakit po? Kumbaga, this is the first time na meron tayong mga
best personality contender as contender for presidential candidates in the person of Sara Duterte, Leni Robredo, sabihin na natin, Rapi Tolpo, sino pa? Sa tingin na naman natin, kung mayroong masusupport, hindi na ganun ka-qualitative. Kaya pagkakataon po talaga ng sambayan ng Pilipino na makapili ng magandang Pangulo sa darating na 2028. Ito po yung kumbaga the best opportunity for us sapagkat we have the best contenders, probables. Number one si Sara Duterte. Kung sabihin po natin, inaulit natin kung if Sara is 100% good choice. So si Leni naman, sa tingin po natin mga 90%. At itong si Tolpo is 80%. Yan po ang ating ranking. Sa vice presidential, pwede na yan si Marcolita. Si Marcolita is one of the best choice for vice presidential. Perhaps si Alan Orpea Cayetano, Risa Hontiveros, maybe. Yan naman ang mga magagandang contender for vice president. Although maaaring mayroong pag ibang lumitaw dyan. But at the moment, ito yung mga probables. Contenders for presidency, we have Leni Robredo, Sara Duterte, Rapi Tolpo. Sa vice president naman, most probably, Risa Hontiveros, Alan Cayetano, Orpea Cayetano, Marcolita is the best, the best choice for presidency, for vice presidency, Marcolita. Anyway, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sinasabi lang po natin dito na sana po maging matalino at maging matapat ang sambayan ng Pilipino sa kanilang pagpili ng magiging Pangulo sa 2028. At boboto po tayo hindi dahil babayaran tayo o dahil pinangakuan tayo ng magandang posisyon sa gobyerno o dahil malakas tayo magkakaroon tayo ng mga kontrata sa gobyerno. Bumoto tayo sapagkat naniniwala tayo na itong tao na iboboto natin would be the best person as President of the Republic who could bring the country into progress and development. Kasi sa ngayon po talaga, with Bongbong Marcos as President, ay talagang lalo tayong nababaon sa kahirapan. Lalo tayong pabagsak. Kaya nga, paulit-ulit natin sinasabi that the only way to solve the problem is to have Bongbong Marcos ousted from Malacanang at the soonest possible time. Ang problema nga lamang po, yan nangyayari sapagkat marami sa ating mga opisyalis ay nababayaran pa rin. Katunayan, katulad ng sinasabi natin, ang impeachment laban kay Marcos, sa House pa lang, patay na yan. And definitely, it really happened. Kumbaga, the Justice Committee declared it insufficient in substance, which was affirmed by the plenary
eh, of the House of Representatives. So, ibig po sabihin yan, definitely, patay na ang impeachment sapagkat there can be no longer, there can be no impeachment complaint to be filed against Marcos, BBM, until January next year, 2027, because of the one-year bar rule, which says that only one impeachment complaint can be filed against the same impeachable public officer within the same year. So, dahil na-dismiss na po yung impeachment complaint laban kay BBM, so definitely there can be no other impeachment complaint that can be filed until next year, 2027. But with respect to Vice President BP Sara, definitely the House of Representatives will approve it being sufficiently informed in substance. So tiyak po na makakarating sa Senado. At pagdating naman sa Senado, yung ginagawa po nila ngayon na maniobra na hanggat maaari aalisin yung mga senador na sympathetic kay BP Sara. Halimbawa, nakakulong na sa Rebilla, si Joel Villanueva, si Bato dadalhin sa ICC, si Dingo Estrada, si Chis Escudero. So, itong mga ito, ang inclination ng mga ito ay bumoto ng no for the impeachment of BP Sara. So, ito ngayon ang mga kinakasuhan. The purpose is for them to be ousted from the Senate so that they cannot participate in the impeachment process. So, yan ang problema. Kumbaga, maniobra dito ng kasalukuyang administrasyon para sigurado na pagdating sa Senado, makuha nila yung 16 votes to impeach BP Sara. Definitely, papasa sa House. So, pagkatapos ng once the impeachment complaint of BP Sara is voted by at least 1/3. Sa tingin natin, hindi lang 1/3 ang boboto niyan. Baka more than 2/3 pa, katulad nung nangyari last year. So, makakarating sa Senado. Pagdating sa Senado, kung hindi man nila makukuha sa pera, yung 16, tatanggalin nila yung mga alam nilang hindi mabibili sa pera. But definitely, bibilhin nila yung mga congressman at senador to ensure that BP Sara would be impeached. Question is, meron ba silang pambili? Well, ang 2026 budget, according to the news, is no different from the 2025 budget. So in other words, kung gaano kadami ang pera ng 2025, merong mga unprogrammed funds na 700 billion in 2025 budget na yun ang pinaghati-hatian ng mga kurap na congressman at senator ng 19th Congress. So most likely, ganun din, kadami pera mayroon under 2026 budget na pansohol ng pangag na administrasyon sa mga congressman para bumoto in favor of the impeachment so that
they could they could secure, they could convert that impeachment complaint into an article of impeachment to be submitted to the Senate. At pagdating sa Senado, bibilhin nila yung mga senador ng kahit billion in terms of project insertion na naman para masigurado na mapatanggal nila si BP Sara. So, although po with all honesty, sa tingin natin, pagdating sa Senado, mukhang mahirapan. But still, there is that danger na pwedeng ma-impeach with the present composition. Pero, it is not that easy. Kaya, ang babantayan po natin, mga kababayan, kabarangay, mga kapatid, tingnan po natin, subaybayan natin ang mangyayaring impeachment trial. Pero makikita po natin na mayroon talagang attempt by the administration na salaulain, ma-ensure ang gusto nila na mapa-impeach si BP Sara ng Senado. Bakit po nasabi natin yan? Sapagkat pipilitin nila na hindi na maging Senate President during the impeachment trial ay hindi si Marcolita, hindi si Cayetano, or si Chis Escudero. Most probably, gusto nila itong si Hontiveros, maybe si Ligarda, si Lacson, si Soto. Because under the Constitution, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the presiding officer during the impeachment trial is the President of the Senate. The President of the Senate. The Chief Justice of the Supreme Court will become only the presiding officer of an impeachment trial if the person under trial is the President. But other than the President of the Republic of the Philippines, it is the Senate President who would be the presiding officer. So, kapag nagkaroon ng impeachment trial against the Vice President, it is the Senate President who would be the presiding officer. Whereas, if BBM is under trial, which cannot be anyway, given the present circumstances, because the impeachment complaint against him was already dismissed. Only then that it is the presiding, only then that the Chief Justice of the Supreme Court would be the presiding officer of an impeachment trial. But with respect to BP Sara being the one who is under trial, under impeachment trial, the Senate President would be the presiding officer. And definitely, titiyakin ng administration na hindi si Chis Escudero, si Marcolita, or si Alan Cayetano ang maging Senate President. Iba, para kumbaga madaling mamaniobra ang trial. Kasi kung lawyer, dapat it should be a lawyer. Dapat who would be the presiding officer. Because try to imagine it. The Sara will have a defense counsel. The prosecutor would also be a lawyer
from the House of Representatives. Tapos yung presiding officer, hindi lawyer. How could he rule whether with respect to sustaining or overruling any objection that would be raised by the defense or by the prosecutor? Paano niya i-rule yan kung hindi niya alam? The presiding officer is not acquainted with the rules of evidence, not being a lawyer. So mahirap po talaga yan. Pero kaya dapat ang Senado, lalo na pag nagkaroon ng impeachment trial, dapat mag-reorganize sila to ensure that the presiding officer handling the impeachment trial would be a lawyer in the person of Marcolita or Jose Escudero or Alan Cayetano. Ito yung mga most capable to handle the impeachment trial as a presiding officers. Kasi ito, mga magagaling na abogado to. Hindi to magpapaloko-loko yung trial. Kumbaga alam nila how to do it. At hindi sila basta maduduro din ng prosecutor or ng defense counsel. Kasi siyempre, pag alam ng prosecutor, being a lawyer, and the defense counsel, na yung presiding officer, hindi lawyer, babarakuhin lang nila yun. Kumbaga, magkakahiyaan lang. At magkakaroon ng hindi tamang approach sa trial. Kaya ang ating panawagan, inuulit natin, ang panawagan natin sa Senate, kapag umakyat na yung articles of impeachment, which is most probably aakyat talaga, yung article of impeachment against Bibi Sara, dapat talaga it is a necessity for the Senate to reorganize, electing a lawyer as a presiding officer, as a Senate President, in the person of either Marcolita, Escudero, Cayetano, Alan, sapagkat sa tingin natin ito yung most capable to handle the impeachment trial. So, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala, makasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Muli, maraming pong salamat.